Sabi nga nila, great ideas come from great coffee. And for today's video, barista muna ang peg ko. Okay, 1 cafe latte for Brother June. Oh, Brother June. Ito na ang aking pinagmamalaking kape. Pwede na ba akong magtrabaho dito sa silingan? Kahit masarap to, hindi ka pwede rito. Bakit? Kasi ang mission namin ay para sa mga family members. Tama naman. Ngayon ang lasa na lang. Mag-volunteer na lang ako. No. Oh, Mukhang pwede. pwede. Oh, Maging volunteer. Maging volunteer. Ang tinutukoy ni Brother June ay ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war. Dito sa Silingan Coffee, nabigyan sila ng hanap buhay matapos mamatayan ng asawa, anak o di kaya'y kapatid na katuwang sana nila sa buhay. Bakit mo naisipang magtayo ng ganitong klase ng coffee shop? Merong isang family member ng biktima ng EJK na nagsabi sa akin na baka matulungan ko sila ng mabigyan ng opportunity to work. Meron kaming coffee shop sa Baclaran dati na nagsara dahil because of pandemic. Kinausap ko siya, sabi ko, bago makuha yung separation mo, gusto mo ba magtuloy na ng trabaho? Tapos maghahanap ako ng lugar at magte-train lang muna ako ng mga family members ng EJK families. Ang silingan ay isang salitang Bisaya nang ibig sabihin ay kapitbahay. Akma raw ito sa gusto nilang mangyari sa kapihan, ang maging isang ligtas na espasyo para makipagkapwa-tao, bagay na di raw magawa ng mga magkakapitbahay noong panahon ng tukhang sa takot na madamay. Actually, tatlo lang yung motto namin dito. We call it coffee, stories, and human rights. When we say coffee, ito yung sinaserve namin. And then stories is their own story. What happened to them, ano yung mga ibang kwento from the police report, ibang kwento from the media, and that's their stories. And then siyempre yung human rights, ito rin yung masyado na violate sa society natin for the past 6 years. So gusto namin maibalik itong tatlong ito. Kwento ni Brother June, hiniram niya ang 250,000 pesos na pangpuhunan para maitayo lang ang kapihan. Mapait ang naging unang 8 buwan ng silingan. Dahil pandemya, halos wala silang kinita. Pero dahil sa pagnanais na makatulong, hindi niya sinukuan ang negosyo. Nang lumawag ang restrictions, unti-unting uminit ang pagtanggap sa adhikain ng silingan at syempre sa kanilang mga kape. Patok na patok ang kanilang mga inumin na nagkakahalaga ng 110 hanggang 170 pesos. Kapilang na dyan ang mabentang horchata. Bakit yung horchata? So Actually, ito yung refreshing horchata. Actually, masarap nga. It's so refreshing at the same time. Parang, ang hirap kasi ng yung coffee shop na nakadikit sa ibang coffee shop. Nakatali. So, nakatali. So, maganda na makilala. Tapos, siyempre yung food namin. Yun ang gusto din namin. Sapat na para kay Brother June na kumikita sila ng 50,000 pesos kada buwan. Ang mahalaga, matulungan ang mga pamilyang nakadepende sa silingan, gaya na lang ni Ate Nanet. Kasi talaga naghahanap din po ako ng trabaho since panganay ko po yung nawala. Siya po yung katulong namin kasi sa gastusin sa bahay. So nung nagbukas to, nakita ko, tapos si Brother June naman, kakilala ko na rin nung nagbibigay siya ng mga package ng pagkain. So yun nga, pat lagi kami binibigyan. So pwede naman ako magtrabaho, saka pwede naman ako matuto. Ito sa pagkakape. Maging ang ibang kaanak na mga nasawi noong war on drugs, nakapagbebenta rin dito ng kanilang mga produkto gaya ng bags at shirts. Ngayon nga, may 2 na rin silang mobile vans, isa sa Maynila at isa sa Lipa, mga lugar na pinaniniwalaang marami ring nasawi dahil sa tukhang. Alam mo, sa totoo lang, sobrang umusbong ang industriya ng pagkakape, especially here in Metro Manila. Samot-sari na yung mga kapihan, malaki man yan o maliit. Sa dinami-rami, bakit sa tingin nyo nagsistand out ang silingan? Bakit dito kami magkakape? Mapilit kasi kami. Katulad ng pagkakamit ng mustisya, kailangan mo igiit. Kasi kapag hindi darating yun nanahimik tayo. Lagi nating biro, gusto natin ng matapang na kape, yung kaya tayong ipaglaban. Pero ang kapeng hain ng silingan, di lang timpla ang matapang, kundi maging ang kanilang mga kwento ng kanilang katotohanan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa.
Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.